narito po ang pamagat. Ang pagpapakumbaba ang nararapat na makita sa taong ibig pagkalooban ng biyaya ng Diyos. Isang palatuntunan ang gustong ipahayag ng Ama na noong unang panahon sa lahat ng tao tunay ay binibigkas o sinasabi ng Ama sa mga tao sa kanilang harapan ang kanyang palatuntunan. Na dito, pinapapili ang tao, buhay at kabutihan at kamatayan o kasamaan. Ngayon, kapatid, ang pagpapakababa, isang katangian ng tao, hindi lang po tunay na masasabi po natin ugali, kundi katangian. Ang pagpapakababa ay isang bagay na napakasuntik sa lahat. Upang sa magkakay, yung nagtataglay ng kapakumbabang yan, pakaisipin mo, tunay na hindi liko ang Diyos upang limutin yung pagpapakababang yan. Hindi yan. Tatapot mga minamang na kapatid, ito ay masakit sa lahat. Marami tayong nakikita kahit sa labas ng bahay ng Diyos o ng iglesia ng Diyos kay Kristo. Kakakakita mo ng kapakumbaba. Datapwat, yung kapakumbaba nakikita sa mga danga sa labas ay bawang paimbabaw. Nagpapakita lang, nagkababa, datapwat. May inihintay na lalo kapatid. Hindi kagaya sa ating kapatid na magmula ng tayo kinawag, binangalan, kinilala, binigyang karapatan maging anak ng Diyos. Ito ang karapat-dapat na taglayin ng bawat sa atin. Ang pagpapakababa upang sa magkagayon tayo'y magkakalooban ng pangako. Kaya dito tunay ng ipinapamala o ipinararamdam ng Amang Diyos sa pamamagitan ng ating Kristo ang ating pong angking katangian na tinataglay. Dahilan kung hindi mo tataglay ito, huwag ka na lang sumampalataya, kapatid. Dahil ang iglesia ka ng Diyos kay Kristo dapat hindi mo taglay ito. Sayang lang ang lahat. O ang iyong pagsamba, gaano man na nasa bahay ka ng Diyos o nasa katotohanan, kung paglapastangan naman ang nakikita sa iyo, buti na lang, huwag ka na lang pagpako. Dahilan, wala rin itudulot na tatanggapin mo ika nga mga pag-asa. Kaya dito kapatid, tunay na binabago ng Amang Diyos ang ating pananaw. Dahilan sa papalapit na pagkakaloob ng kanyang gantimpala sa atin ay lubusan na walang bahay tungi ni kulupo o banal sa harapan ng Diyos na kanyang iarap. Ngayon kapatid, anong nararapat na makita sa taong ibig pagkalooban ng Diyos? Tignan mo, ang Ama nasa taas, nakikita niya ang bawat isa, lalong higit sa atin. Ano nga bang nararapat na makikita ng Amang Diyos na bawat sa atin? Ayon po kay Apostol Santiago, dito po sa Kapitulo 4, talatang 6, ganito po ang ating mababasa at laway. Unay na pagtuunan natin ng pansin. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa palalo. Datapwat, nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kita nyo kapatid, dadalawa lang ang uri ng tao sa harapan. Palalo at pagpakumbaba. Di kahit ang banal na kasulatan na hindi mapapasinungalingan, tunay na isinulat o pinasulat ng Amang Diyos, kahit hindi na natin nakikita, datapot ang kanyang palatuntunan, kanyang ipinasulat na nagsasabi sa atin, tayo'y pagkakalooban ng lalong biyaya kung tayo'y nagpapakumbaba. O
wala ka dito, kapatid, babagsak ka. Sa palalo at tunay na sinasabi, kumakalansa ang mga manggugulo. Kaya itong marapat, kapatid, kapakumbaba, dahilan ng isang tao, kung atin lang isa sa larawan ng pagpapakababa, walang anumang away, walang anumang kaguluhan, walang anumang bagay na kasamaan, kundi pawang kabutihan, kabanatan, at tunay. Nakatiwasaya at katiwasaya. Kaya nga't pagpapakababa, kapatid, na kahit nung unang panahon sa mga bayan ng Diyos sa natawag na Israel, mga minamahal na kapatid, ito po ang sinasabi ng banal na aklat upang sa maggagay mga lamang po natin ang ibig pong ipahayag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng una pa ng sa magkagayon. Mga alam po natin ang kanyang banal na kalooban na kahit unang panahon sa lumang tipan, sinasabi po dito sa aklat na ito na atin pong mababasa kay Propeta Midyas, mga minamahal na kapatid, Kapitulo 6, talatang 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. O, ito na, una pa lang ang Ama, tunay ng oo nga, umaanyaya, magsiparito kayo, nagaan man inyong kasalanan, ay kasing tingkad na pula, ay mapapaputi na gaya ng niebe. Dito na naman sinabi niya na ipinakilala ng Amang Diyos sa atin ang mabuti at ang hinihingi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano ito? Yung pong lumakad tayo na may kababaan kasama ng ating Panginoon Diyos. Kita nyo, kapatid, tunay na marapat itong kababaan na ito. Lalo higit sa bawat isa sa atin na bawat gawa, bawat pananalita ay kasama ang Amang Diyos. Bakit kasi? Sa ating pong paggawa, pagsalita, kalwalatian o karangalan ang inahandog natin sa Amang Diyos. At darating din ang panahon, yan din karangalan yan ay pagkakaroon ng Amang Diyos. Sa sanglibutan, walang karangalang ipagkakaroon. At hintayin mo ang karangalan na ipagkakaroon ng Ama. Kaya, kapatid, napakasimple. Hinihingi ng Panginoon, inharap niya na mabuti. Lumakad ka, may kababaan na kasama ang Amang Diyos. Ngayon, kapatid, ano itong kababaan at saan inilarawan ng ating kay Kristo? Itong kababaan na ito, nang sa magkagayon, ito po ang magiging huwaran at dapat tularan. Ayon po mismo sa ating kay Kristo dito po sa Mateo, Kapitulo 18, talatang 1 hanggang 4. Nang oras na yun ay nagsilapit ang mga lagad kay Jesus na nagsasabi, sino mabaga ang pinakadakila sa karyan ng langit? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata, at inilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa karyan ng langit. Sino ang magpapakababa na gaya ng maliit ng batang ito ay siyang pinakadakila sa karyan ng langit. Saan ito? O sino ito? Paano inilaraw ng ating kay Kristo ang kababaan? Na sa ating paglakad na kasama ng Amang Diyos na may kababaan, gaya ng pagpapakababa. Kapatid, anong makikita natin? Gaano man naparusahan mo yan? Gaano man napagsabihan mo yan ng masasama, hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanya. Kundi, gaano man nanasaktan, kung minsan nakurot mo, kung minsan napalo mo, kung minsan
namura mo kung minsan iba't ibang mga bagay na tinanggap ng bata, mayat-maya na riyan siya. Ngalin, yayakap sa'yo, hahalik sa'yo, lalambutin. Ito kapatid, ang sinasabing dapat tularan natin kung tayo na matatanda, hindi magsipanumpalik sa pagkabata. Ay tunay, kaya hindi ka papasok. Kaya nga idinidikdik ng Ama sa ating puso't diwa't kaluluwa na sa harapan ng Amang Diyos sa pamamagitan ng ating Espiritu, maging baka na hindi nagtatanim ng galit ni naninisi ni ang nakakot. Kapatid, hindi pawang pag-ibig dahil ang bata gaano man napagsahan, gaano man nalay napagsabihan ng masasama ng kanyang magulang, baw at upo at amin na makikita mo sa bahay. Kaya yan para kapatid ang pinakadakila sa karya. Kaya dito mga minamahal, kita ng Amang Diyos ang mga ginagawa. Itong bagay nito, marapat lang po na kung saan ang Ama ay lubos na tinuturuan tayo. Gusto mong tanggapin ang kanyang mga salita o kanyang aral, kailangan magbago. Palapit na po ang araw, mga minamahal. Ngayon, ano ang nangapapalo o iwaga na kababaan na dapat sumasataw? Ito na po. Tunay na, hindi, dahil lang kasi, gaya nga po ng paunang sinabi ko tayo, may mga paimbabaw at papakita ng alay, kapakumbabaan, tatapwat. May hinihintay na lalong kapatid. Dito hindi. Ito ang kapatid, yung hiwagat na napapalog na ito. Narito po, ayon kay Pablo sa sulat niya sa mga taga-Pulo.